Paano ba? Kalusugan tips. Senyales na may pneumonia. Disclaimer lang po, kung may hinala po kayo o may mga katanungan patungkol sa inyong nararamdaman, ay mas mainam pong kumonsulta kayo sa inyong mga doktor. Ang pinakamagandang payo na aming maibibigay ay ang pagkonsulta at ang pakikinig ninyo sa inyong mga doktor. Salamat po! For topic request and shoutout request, please like this video, subscribe on this channel, and comment down below. Para sa ating next na video, atin siyang ma-shoutout or atin siyang mapag-usapan. Ano-ano nga ba ang senyales na may pneumonia ang isang tao? Visible ba to? Namamana ba to? Ano nga ba? Kaya ang tanong, paano ba? Kasi gusto nating malaman kung paano natin malalaman. Kaya sa video nito, tunghayan natin kung ano ang mga dahilan o senyales na may pneumonia ang isang tao. Sign number 1. Paninikip ng dibdib sa tuwing umuubo o humihinga. Alam naman natin na ang pangunahing senyales ng pagkakaroon ng pneumonia ay ang pag-ubo. Kung sa tuwing naninikip ang iyong dibdib kapag ikaw ay umuubo, nangangahulugan lamang nito na maaaring mayroon kang pneumonia. Ang grabeng pag-ihit ng iyong ubo, yung tipong wala ng pahinga at tila naghahabol ka ng hininga sa tuwing ikaw ay umuubo, ay mas mabuti nang ipakonsulta sa doktor. Tandaan, mahalaga na maging sensitibo tayo sa ating nararamdaman. Obserbahan ang iyong pag-ubo kung normal lamang ba ito o hindi na. Ikalwa, pagiging makakalimutin at madalas na pagkalito. Ang pagiging makakalimutin at madalas ng pagkalito, partikular na sa edad na 65 pataas, ay nagpapakita ng senyales na ikaw ay may pneumonia. Ayon sa pag-aaral, ang karaniwang tinatamaan ng sakit na ito ay ang mga taong may mahihinang immune system. Kung kaya't mahalaga na kumakain tayo ng mga masustansyang pagkain upang maiwasan ang sakit na ito. Kung sa tingin mo ay mabilis ka ng malito at madalas ka nang makakalimot ng iyong mga gawain, yung tipong ngayon ay alam mo na ang mga nakatakda mong gawin pero maya-maya ay makakalimutan mo na uli. Maaaring senyales na ito na mayroon kang pneumonia. Ikatlo, pag-ubo na may kasamang plema. Pinakapopular na senyales ang ubo sa tuwing pinag-uusapan ng sayantipikong termino o sakit na pneumonia. Tila kakambal na ng salitang ubo ang sakit na ito. Kung hindi na normal ang iyong pag-ubo, kung umabot man ito ng 1 linggo o higit pa, mas mabuti nang ipakonsulta ito agad-agad sa isang espesyalista. Hindi dapat ito basta-basta na lamang isinasawalang bahala, lalong-lalo na kung ang iyong pag-ubo ay may kasamang plema. Lalo na't kung ikaw nga ay may edad na. Ika-4, pagkahapo o pagod. Ang mabilis na pagkahapo o pagkapagod ay hindi normal, lalong-lalo na kung ikaw ay bata pa. Yung tipong hindi naman masyadong nakakapagod ang iyong ginawa pero parang pakiramdam mo ay pagod na pagod ka na. Iminumungkahi ang pag-eehersisyo o pagbabanat ng buto upang lumakas ang iyong resistensya at hindi basta-basta mapagod. Kung mataas ang iyong stamina, hindi ka kaagad mapapagod. Kung sanay ang iyong katawan na gumalaw-galaw, makakaiwas ka sa sakit na pneumonia. Upang magkaroon ng healthy na katawan, kinakailangan mo magkaroon ng healthy lifestyle din. Hindi mo ba makita yung kailangan mong bilhin
or hindi mo alam kung saan to bibilhin, huwag kang mag-alala. Sabi nga ni Lazada, find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get your free shipping voucher and 100% off on your first order when you shop right now using our link. And don't forget to like, subscribe, and comment on this video. Napakalaking tulong na po nito para sa ating channel. Sa pagpapatuloy ng mga dahilan ng pneumonia, ano-ano pa ba ang maaaring dahilan o senyales na may pneumonia ang isang tao? 5, lagnat, panginginig dulot ng ginaw, at pinagpapawisan ng malagkit. Ang matinding lagnat ay hindi dapat basta na lamang ipinagsasawalang bahala. Ang panginginig dulot ng ginaw at para ng pinagpapawisan ng malagkit ay hindi rin normal. Maari kaya ka nagkakaroon ng ganito ay baka may senyales ka na ng sakit na pneumonia. Kung ang iyong lagnat ay lumagpas na ng 3 araw, mas maigi nang magpatingin sa doktor. Tandaan, hindi naman masama ang maging maingat sa iyong katawan kapag may nararamdaman na kakaiba. Mas mabuti nang pumunta agad sa pinakamalapit na ospital upang maagapan ang anumang sakit na iyong nararamdaman. 6, mababang temperatura. Kung mababa ang iyong temperatura kumpara sa normal na temperatura ng isang tao, maaaring senyalis ito na mayroon kang pneumonia. Maaari kang gumamit ng thermometer upang malaman kung ano nga ba ang iyong temperatura. Popular din itong gamitin lalong-lalo na sa mga bata o matandang may lagnat. Tandaan, ang sakit ng pneumonia ay walang pinipili. Kung mahina ang iyong immune system at walang maayos na lifestyle, maaari kang tamaan ng sakit na ito. 7, pagsusuka, diarrhea, at pagkahilo. Ang madalas na pagsusuka ng walang dahilan ay hindi normal sa isang tao. Maging ang pagtatae at pagkahilo. Maaring itong makuha sa iba't ibang dahilan. Ngunit lingid sa kaalaman nating lahat na ang pagsusuka, pagtatae, at pagkahilo ay maaring senyalis din ng pneumonia. Hindi sapat na pinaghihinalaan mo lamang ang iyong nararamdaman. Mas maiging magpa-test ka sa ospital upang malaman kung bakit ka nga ba nagsusuka, nagtatae at nahihilo. May mga diagnostic test naman na maaaring gawin upang malaman kung ano ang iyong sakit. 8, hirap sa paghinga. Isa rin ang senyales na ito na maaaring mayroon kang pneumonia, ang pagiging hirap sa paghinga. Yung tipong wala ka namang ginagawa pero tila nahihirapan kang huminga. Maaari yung pakiramdam na hindi ka naman kumikilos, nakaupo ka lang pero parang hinahabol mo na ang iyong paghinga. Malinaw na senyales ito na hindi normal ang iyong nararamdaman. Tandaan, hindi lamang sa puso nanggagaling ang ating paghinga. Nakatutulong din ang ating baga upang makahinga tayo ng maayos. Kaya mahalaga na alam natin at maging sensitibo tayo sa ating pakiramdam upang maiwasan at maagapan ang pagkakaroon ng mga sakit. Ganun pala yung mga sintomas or senyales na may pneumonia tayo. Kaya sa mga nakikinig po ng video na ito, kung may nararanasan kayong mga ganito, huwag nating isawalang bahala. Agad tayong magpa-check up or kung may kakilala man tayong doktor na kaibigan natin, atin siyang agad tanungin. Hindi naman sigurong masamang magtanong sa mga ekspertong kagaya nila. Kaya po sa lahat ng mga nanood at nakinig ng video na ito, ay maraming salamat po. And please like this video and subscribe to the Paano Ba Health Channel para palagi kayong updated sa mga Tagalog Paano Ba videos. And please like our Facebook page
at www.facebook.com/paanoba-channel and also support our business page at www.facebook.com/TokTokPasigFranchise. Paki-download na rin po ng TokTok na app at gamitin ang aking referral code PPS1250495 Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa po kayo sa ating channel. And get your discount coupons from your favorite brands only from the Deals website, where you can find the hottest and freshest deals for you. Where the latest deals, discount, and coupon from popular brands when you shop right now using the link in your screen. And if you're done so already, please don't forget to like, subscribe, and comment on this video. Napakalaking tulong na po nito sa ating channel. Kaya po muli, maraming salamat po.